Karapatan ng Kababaihan, hango kay Melchora Aquino. Si Melchora Aquino ang pinakadiwa o paksa ng sanaysay, bagamat hindi siya ang mismong sumulat dahil siya ang mas kilala sa kanyang mga gawa o aksyon. Ang mga sanaysay na ganito ay karaniwang hango sa mga DepEd learning modules o mga textbook sa araling panlipunan. Una, petsa o panahon. Ang mga pangyayari ay naganap noong Rebolusyong 1896 laban sa mga Espanyol. Pangalawa, lugar sa kanyang tahanan sa Banlat, Caloocan. Ngayon ay bahagi na ng Lungsod, Quezon kung saan siya nagbigay ng pagkain at gamot sa mga katipunero. Pangatlo, impormasyon tungkol sa akda. Ang sanaysay ay tumatalakay sa mahalagang papel ng kababaihan sa kasaysayan. Ipinapakita rito na ang pagiging ina ng katipunan ni Tandang Sora sa edad na 84 ay patunay na ang kababaihan ay may mahalagang karapatan at kakayahan sa paglilingkod sa bayan. Aklat, Kasaysayan ng Pilipinas, Batayang Aklat sa ika-6 na baitang. Nakakakuha ba ito ng atensyon? Angkop ba ito sa nilalaman? Oo, ang pamagat ay nakuha ng atensyon dahil ito ay tumatalakay sa isang mahalagang isyong panlipunan. Pangalawa, mayroon bang hook or pang-akit sa simula? Malinaw ba ang thesis statement? Oo, mayroon itong hook sa pamamagitan ng pagpapakita na ang katandaan at kasarian ay hindi hadlang sa paglilingkod sa bayan. Pangatlo, ang bawat talata ba ay may isang paksang pangungusap? Maayos ba ang daloy ng idea? Oo, ang bawat talata ay nakatuon sa partikular na aspekto ng karapatan ng babae mula sa pagpapasya hanggang sa aktibong pakikilahok. Wakas, conclusion, nagbubuo ba ito ng mga punto? Nag-iiwan ba ito ng hamon o mahalagang kaisipan sa mambabasa? Oo, binubuod ang mensahe at nag-iiwan ng hamon na pahalagahan ang papel ng kababaihan sa nasyon. Ang 3 C's ng mabisang sanaysay. Kalinawan, pagsusuri. Ang sanaysay ay napakalinaw dahil gumamit ito ng mga payak ngunit makapangyarihang salita. Hindi maligoy ang pagkakalahad agad na nauunawaan ng mambabasa na ang layunin ay kilalanin ang tapang ni Tandang Sora bilang simbolo ng karapatan ng kababaihan. Kohesyon, pagkakaugnay, pagsusuri, mayroong maayos na ugnayan. Ang bawat bahagi gumagamit ang may akda ng mga tradisyon tulad ng sa kabila neto, gayudin at dalhin dito, kaya hindi talon-talon ang mga ideya. Maayos ang daloy mula sa pagpapakilala sa tauhan hanggang sa paglalapad ng kanyang mga gawa sa usapan ng karapatan. Conciseness, kaiklian. Pagsusuri ang sanaysay ay direkta sa punto, tinanggal ang mga salitang walang silbi at hindi naging paulit-ulit ang mga paliwanag. Bawat pangungusap ay may halaga ambag sa pagbuo ng pangunahing kaisipan. Pangatlo, proofreading. Technical na aspekto. Balarila at baybay. Pagsusuri ang mga salita ay wasto ang pagkabaybay. Malinaw ang pagkakaiba ng mga pandiwa at pangalan na ginamit sa pagsalaysay ng bawat ng Melchora Aquino. Walang kakalitong paggamit ng mga salitang nagkakahiwagi. Pantas, pagsusuri tama ang pagkakagamit ng mga kwit sa pag-iisa-isa ng mga kontribusyon ni Tandang Sora. Ang mga tuldok ay nasa tamang lugar upang magbigay ng sapat na hinto sa bawat kaisipan. At ang unang mga gitling ay ginamit ng wasto sa mga salitang inuulit o tambalan. Pang-apat, step by step na proseso sa pagre-review. Unang pagbabasa, the big picture. Ang pagsusuri sa unang pagbabasa, malinaw na ang mensaheng gustong ihatid ng manunulat ay ang pagkilala sa mahalagang papel ng kababaihan sa kasaysayan. Naisipakita na ang tapang at talino ay walang pinipiling kasarian o edad, gaya ng ipinapamahalas ni Tandang Sora. Ikalawang pagbabasa, the skeptic view. Pagsusuri, lohikal ang pangangatwiran ng sanaysay. Gumamit ito ng mga konkretong ebidensya mula sa kasaysayan, gaya ng pagpapatuloy ni Melchora Aquino sa mga katipunero upang patunayan na ang kababaihan ay may malaking ambag sa kalayaan ng bansa.
Ikatatlong pagbasa, the editors ay pagsusuri. Matapos suriin ang mga technical na bahagi, ang sanaysay ay walang nakitang maling grammar o spelling. Ang bawat bantas ay nakalagay sa tamang posisyon na nakakatulong sa daloy ng pagbabasa. Huling pagbasa, pagsusuri sa pagbabasa ng malakas. Ang mga pangungusap ay may tamang haba, may sapat na espasyo para sa paghinga. Dahil sa mga tamang paggamit ng kuwit at tuldok, kaya hindi nakakapagod pakinggan o basahin. Mahalagang paalala sa pagbibigay ng feedback. Constructive criticism. Ano ang maganda sa gawa? Ang pinakamagandang aspeto ng sanaysay ang pagpili kay Melchora Aquino bilang center ng paksa. Nakapagka-epektibo nito sa pagbukaw ng damdamin at pagbibigay ng muka sa konsepto ng karapatan ng kababahihan. Bahaging kailangan ayusin. Maaari pang dagdagan ng kaunting detalye tungkol sa kung paano na ilalapat ang mga aral mula sa buhay ni Tandang Sora sa mga modernong issue ng kababaihan ngayon upang mas lalong maging relevant sa mga kabataang mambabasa. Suhestiyon, kung paano mapapaganda. Makakatulong ang paggamit ng mas maraming active verbs o mga salitang nagpapahayag ng kilos sa mga bahaging naglalarawan ng pakikibaka upang mas lalong maging mabuhay at madamdamin ang bawat eksena sa sanaysay.